Hello po, greetings mga kababayan. I hope sa mga oras nito ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan, no? Especially, no? Tayo iba-iba po ang ating time zone, no? Dito sa Pilipinas at ganun din sa mga kababayan natin dyan kung saan-saan sulok po ng mundo. Maaring iba sa inyo ay nasa Europa, nasa North or South America o sa ibang parte ng Asia. Ay harinawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan at very okay po kayo. Alright? So, sa mga baguhan pa lang, no? Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ito po si Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po ang ating pong napag-usapan, no? Sa mga videos po natin, wag po nyong maituring na isang legal opinion or individualized legal opinion kasi po ang purpose po natin dito is only for the for provide you legal information, no? Uh, at uh, at hindi po magbigay ng individualized na payo, okay? If you have compelling reason, siyempre pinaka-the best na yung mag-consult kayo sa inyong lawyer diyan sa inyong community. All right? So, okay. Sa mga baguhan pa lang, ay paki-click po ang subscribe, no? At saka, of course, mga regular viewers natin, alam naman ninyo yung palagi nating SOP. Paki-click din po yung share and like buttons natin at saka yung notification bell upang sa ganun ay pag mayroon po tayong mga updates, may inform po kayo, no? Kasi po, para the more you subscribe, share, and like, the more na mahuhuli po tayo ng algorithm ng YouTube. At pag nahuli po tayo niyan, yung ating po mga videos will be prominently displayed po sa kanilang platform. That means marami pong makaka-share, no? Dito sa ating videos. Kasi po ang layunin nga natin is to spread out, no? Yung legal na kaalaman o impormasyon sa ating mga kababayan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi kahit 10 sulok ng mundo na kung saan ay may mga kababayan po tayo. Kasi kahit sabihin natin sila ay nasa labas ng bansa o kahit doon na sila nakatira, ay hindi po natin mapagkaila na mayroon po yang mga ties pa rin, no, dito sa ating bansa. At it could be in the form of their properties, no? May mag-anak sila dito, kaibigan, no? At or maybe may issue sila tungkol sa marriage, no? Sa lupa, mana, all these things, no? Na napakamahalaga na kahit paano ay meron po tayong alam, no? Sa batas. Kasi labi nating sinasabi nga, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. At bukod pa rito, ang isa pong layunin po natin, no, adhikain po natin is makapag-spread out tayo ng legal na kaalaman because ang paniniwala po natin, pag tayo ay alam po natin ang ating tungkulin, rights, duties, and obligations sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating lipunan, ay magkaroon po tayo ng harmony, no? O kapayapaan, no? Sa ating sarili at ganun sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya at ganun na rin, no? Sa ating lipunan. Kaya napakamahalaga na kahit paano mayroon po tayong kaalaman, no? O legal na impormasyon. Maring ang pinag-usapan natin sa mga bidyong ito ay maring iba sa inyo ay maring walang relevance, no? Pero maring pagdating ng araw, meron pong relevance ito kasi kung magti-trigger po ang ganung okasyon, okay? Or kaya sa mga kaibigan ninyo, no, kamag-anak, no, pag napanood po nila ito and at ang pinag-usapan po natin is similarly situated sa kanilang kalagayan, ay di makatulong po, no, mapagbigay po ng impormasyon ang ating mga pinag-usapan dito. All right? O bago tayo magpatuloy, if makiusap lang po, pwede po bang mag-promote ng ating libro? Ito po ay legal handbook, no? Daily Law Companion for All. Ito po ay sinulat ng inyong lingkod, upang sa ganun magamit po natin, no? Kung sa bahay man tayo, sa ating workplace, no? Kung meron mo tayong mga gustong malaman tungkol sa mga batas, lalo na sa mga pinag-uusapan po natin dito sa ating mga channel, ay more likely po nandito po yun, no? At magkaroon po kayo ng ready reference kung sakali man may gusto kayong ibasahin o malaman. Okay? Kaya
mas maganda kung meron po kayong kopya nito, no, sa inyong bahay o sa workplace. Ito pong book nito ay publish po ito ng ating publisher, Central Books, no? At kung mayroon po sila mga branches dito sa Metro Manila at ganun din sa Davao at saka sa Cebu. Ngayon, mayroon po hindi kayong naman mag-order online, no? At may free delivery daw po sila within Metro Manila. At pwede kayong mag-visit sa kanilang website. Ulitin ko po, www.central.com.ph. Ulitin ko po, www.central.com.ph. Pag nandun po kayo sa website nila, i-search lang po ninyo, i-type po ninyo yung title ng libro, and then makikita na po nyo doon. Ang libro po ay hardbound. Ibig sabihin yan, itatagal po ito, no? At hindi po ito kaagad basta masira or ma-damage. Okay? So, kung interesado kayo, as a gesture of support, tangkilik po, no? O paki-pass around, no? Ang impormasyon na ito. Okay? Another gustong libro na gusto po nating i-promote, no, is yung ating isang libro na sinulat din po natin on the occasion na nagkaroon po tayo ng, this is only for lawyers, no? Ito po yung The Code of Professional Responsibility and Accountability, no, for lawyers, no? Ito po yung may kinalaman sa SIPRA na kailan lang ay pinagtibay ng ating Korte Suprema. At this is also available sa Central Books, no? If you want to order, free delivery daw po, no? Hardbound din ito. Ang website po nila is www.central.com.ph. Okay? So, i-type lang ninyo, no, mga panyero-panyera, ang title ng libro, and then you can have already access no information about this book. Okay? So, okay, maraming salamat, and let's now proceed, no, dito sa ating topic. Okay? Ang topic po natin ay sulat po sa atin sa pangasini, this is sent to us by, itago natin siya sa pangalang Marcedel. Okay? Okay. Ang sulat niya sa atin is that ang lupa po namin ay nakasanla. Okay? Ang titulo, ang nakasaan titulo sa halagang 8,000 lang daw, no? And then nakaraan ay namatay na po ang nagsanla, patay na rin ang pinagsanlaan. At di po namin alam ang kanilang bayan, wala naman pumunta dito para sa lupa. Okay. So ganito 'yan, at actually may video na tayo rito, no? But anyway, ganito 'yan, no? Pag nagsangla ang isang tao, okay, o umutang, kasi normally pag nagsanla ka, syempre may utang ka. At ang ginagawang collateral ay syempre yung titulo ng lupa. Okay? So, ang ginagawa nito ay syempre tino-turn over yung original owner's duplicate ng title, no, doon sa pinagsanglaan. Okay? Ngayon, kailangan babayaran yung sanla sa loob ng panahon na itinakda doon sa kanilang real estate mortgage. Kung nakalagay doon, halimbawa, ay ang sangla ito, 8,000, ay dapat mabayaran sa loob ng 5 taon, okay? O 3 taon. At lumipas na ang 3 taon, o nag-default na, no? Due na yung sanla at hindi na bayaran o hindi natubos na pinagsanglaan. Ang mangyayari niyan, dapat yung pinagsanglaan ay antimano singilin niya yung may pagkakautang sa kanya, no? Kailan singilin? Dapat pag nagkaroon na ng default o hindi pagbayad o hindi pagtubos, no? At kung hindi singilin, sa korte maaari niyang i-foreclose yung property, mag-file siya ng complaint, no, for foreclosure sa property. Okay? Upang sa ganon ay ma-auction sale yung property to the highest bidder. Ang pinagbilhan nito ay ibabayad doon sa pinagsanglaan kung magkano man ang pagkautang niya. Kasama na dito yung interest charges plus yung expenses sa pagpa-foreclose ng sangla. Okay?
Pero dapat gawin niya ito sa loob ng 10 taon. 10 taon recon from, kailan ikukwenta yung 10 taon? From the time na nagkaroon ng default o hindi pag-honor yung nagsanla sa kanya. Now, in this particular case, yung mga heirs ay hindi na malaman kung ano nangyari dito sa lupang nasinangla ng kanilang mga magulang. So, ang gagawin ninyo, kung nakalipas na ang 10 taon at walang ginawang kaso ang pinagsanglaan o kaya walang foreclosure, okay? Ang nangyari niyan ay prescribed na po ang karapatan ng pinagsanglaan o pinagkautangan na pilitin niya magbayad yung may utang sa kanya o i-foreclose niya o irimatan niya yung sangla. Prescribed na kasi po ang action, cause of action for the collection of sum of money and the enforcement of the real estate mortgage, no, is only 10 years recon from the time na nagkaroon ng default yung mortgagor. Kung walang ginawa, no, yung mortgagee, nakalipas ang 10 taon na nagkaroon ng default, prescribed na po yan. Wala nang karapatan ngayon na i-enforce pa yung mortgage. Ang may karapatan naman ngayon ay yung nagsangla, kung buhay pa or kung namatay na siya, yung kanyang tagapagmana or successors in interest ay pwedeng pong i-compel yung may hawak ng titulo na ibalik sa kanila yung titulo. Kung ayaw pong ibalik, ay pwede po siyang maghain ng complaint sa korte upang or through the Register of Deeds upang atasan yung may hawak ng titulo na isurrender yung titulo sa Register of Deeds for proper annotations. Ngayon, kung ayaw naman isurrender, ay pwedeng hilingin po sa korte na i-cancel yung nasabing titulo at consider ito as lost upang sa ganon, mabigyan po ng panibagong titulo yung nagsanla, mortgagor, o kung namatay na siya, ay yung kanyang mga surviving heirs ay mabibigyan. At dahil patay na, ang gagawin ninyo ay kailangan magkaroon din kayo ng extrajudicial settlement of estate upang sa ganon kayo mga heirs ay nagkasundo kayo na ina-appropriate na ninyo, ina-adjudicate na ninyo ang nasabing property at ito'y inyo ng pagpaparte-partihin. Of course, kailangan din bayaran po ninyo yung kaakibat na mga taxes, no? Tulad ng estate tax, documentary stamp tax, at penalty or interest charges kung mayroon man. Okay? Upang sa ganon ay mabigyan kayo ng ICAR o Certificate Authorizing Registration ng BIR matapos din ninyo ma-comply yung publication requirements for 3 consecutive weeks in the newspaper of general circulation na kung saan ay nagkaroon na kayo ng settlement of estate. So, yun po ang inyong gagawin, no? So, I hope maliwanag po yun, no? Upang sa ganun ay makuha po nyo, makapag-move on no kayo doon sa nasabing naiwang property ng inyong mga magulang. Okay? Hanggang dito na lang tayo at I hope nasagot po natin, no, ng ayos ang inyong katanungan. Maraming salamat. See you in the next live streaming natin or in next video po natin. Okay? Bye-bye and God bless.